Capitalization, Big Dipper was incorporated with only 12 million pesos, Mr. Chair, in capital stock. Hindi po ba katakatakang masyado ito kapag hindi po natin naisip na 12 million capitalized company mag-generate po ng 2.7 billion in revenue? Ewan ko po kung po pwedeng mangyari po sa isang kumpanya yun. 12 million capitalization generating a total revenue of 2.7 billion. Kailangan po talaga yung transfer pricing strategy ng kumpanya ay kailangan nating ma-scrutinize. Sana po nakikinig ang BIR na ang ABS-CBN kinakailangang magbayad ng kaukulang buwis sa ating pamahalaan. Di po ba? Tama po. Okay. Tama po. Hindi naman po sinasabi dyan sa prangkisa na bago po kayo magbayad ng buwis, kailangan pa kayong idemanda ng BIR. At mula doon, makikipag-compromise po kayo. Ang sinasabi po dyan, lahat po ng kaukulang buwis kailangan nyong bayaran. Huwag nyo na pong hintayin na idemanda pa kayo ng BIR, magtatalo pa po kayo, hanggang sa mauwi lang kayo sa compromise agreement. Nandito po yung record, sarili po. Apo, yung binabanggit nyo lang po, I would have to reconcile. You're referring Yun nga po, yung all formal letter of demand dated July 31, 2014, sari-sari pong mga taxes yun. Pagka yun sinuma ninyo, aabot po yun ng 2.5 billion pesos. Ikinompromise po ninyo sa pamamagitan ng BIR, ang binayaran lamang po ninyo, 152 million 0.4. Ibig sabihin, ito po ay nagre-represent lamang ng 3.81% ng dapat ninyong bayaran. So sino pong nalulugi dito, hindi po ba ang ating pamahalaan? Sa halip na magbayad kayo ng 2.5 billion, ang binayaran nyo lang 152 million. Ngayon po, nandito tayo, kinukonsidera natin ang proposition kung kayo bibigyan pa o hindi na bibigyan ng prangkisa. Napakarami po ng sama ng loob na dinudulot ninyo sa amin. Bakit naman po 3.81% na lang ng dapat ninyong bayaran? Nagtataka naman ako sa BIR kung bakit niya pinayagan ito. Siguro ito po maaari nating tingnan uli, Mr. Chair. Ito po ang lumilitaw. Hindi ko po alam kung sa doon sa mga natitira pong 4 pang nakapending na kinompromise ninyo, ilan po yung aggregate amount na sinisingil ng BIR at nung ikompromiso po ninyo, magkano po yung ibinayad ninyo? Maliban po itong binanggit ko na 2.5 billion pesos ang sinisingil sa inyo, pero ang binayaran nyo lang 152 million, representing 3.8%. Doon po sa mga natitira pang 4 na i-compromise na naman ninyo sa BIR, ilan po yung aggregate value nung i-compromise ninyo at ilan naman ang babayaran ninyo para makita natin kung ilang porsyento na naman tax cases. Kaya ko po tinatanong sa inyo ito sapagkat kagaya nitong isang ito na kinompromise po ninyo ng 152 million. Samantalang ang sinisingil po sa inyo ng gobyerno ay 2.5 billion pesos. Alam po ninyo kung gagawin po na naman nating halimbawa ito, parang mumu na lang ang naibigay sa gobyerno eh. Yung mumu po, ito yung sumusobra sa pinggan natin na natatapon sa babae. Alam po ninyo kung sino lang nakikinabang doon sa mumu. Yung mga dagandingding na lamang po. Ganito po ang nangyayari, Mr. Chair. Kaya mula pa sa umpisa, bilang tao, ako po, napakasakit na makita yung ganito eh. Iko-compromise ninyo, sana man lang kung kompromiso, medyo may laban naman ng gobyerno. Dito po ba sa 3.8% na binayad ninyo, sa tingin po ninyo, makatwiran po ito?
the commissioner to compromise the settlement of taxes, the law sets the minimum amount that should be paid by the taxpayer, Your Honor, under that compromise settlement, which is, if the ground is doubtful validity of the assessment, is 40% of the basic tax. And if the ground is the financial incapacity of the taxpayer, it's at least 10% of the basic tax, Your Honor. So the law already provided the proper safeguards to protect the interests of the government, Your Honor. And the authority to accept the compromise has been vested by law to the commissioner, Your Honor. So even if the taxpayer is willing to offer to compromise the settlement of taxes, it's up to the commissioner whether to accept the compromise or not, Your Honor. So in this case, Your Honor, the commissioner would not have accepted the compromise if there is no valid ground for the acceptance of the compromise, Your Honor. Alam po natin yun sapagkat nasa tax code yun Kayo na pong nagsabi na at least 40%. Ang binayaran po ninyo 3.81%. Yung tinatanong ko po sa inyo, ito po ba'y makatwiran? Your Honor, because we have to exclude the penalties, Your Honor. The basis of the compromised amount is just the basic amount which exclude the penalties. So, ang palagi pong modality na ginagawa niya sa tuwing kayo magbabayad ng taxes, puro compromise agreement, ganun po ba? No, Your Honor, Samantalang pinabasa ko sa inyo ang inyong prangkisa, dito nakasalig lahat. Ang katwiran, kung ang prangkisa ninyo ay kinakailangan pang ibigay sa inyo o hindi, kayo na, binasa ninyo ang prangkisa, babayarin nyo lahat ng kaukulang buwis. Hindi natin pinag-uusapan na kinakailangan paiyakin ninyo yung gobyerno, kinakailangan kayo mag-usap doon, kakalad ka rin ng BIR. Hindi ko malaman kung ano po ang ginamit ng BIR ng panahon na yon, nasukatan kung bakit umabot lang kayo sa 3.81%. Marami po kasi kayong abogado, marami kayong accountant. Kayo ang pinakamalaking broadcast industry sa ating bansa. So hindi ko alam kung anong pressure ang binigay ninyo sa ating BIR commissioner ng panahon na yun Ang pattern po kasi, Mr. Chair, palagi na lang ganito. Bago ako magbayad, dadaan ka muna sa butas ng karayom. Ito po yung problema. Gusto ko pong matanong ngayon yung pong ating representative sa Philippine Economic Zone Authority. Dito po sa Republic Act 7916 na batas na gumawa ng Philippine Economic Zone Authority. Section 2 po nakalagay, Madam. Kinasabi niya, the state recognizes the indispensable role of the private sector, encourages private enterprise, and provides incentives to needed investments. Ang katunayan po, ito ay lifted sa Section 20, Article 2 ng ating saligang batas. Yes, Your Honor. I agree. Alam po ninyo ito, Madam, di po ba? Yes, sir. I agree. Sa Section 3 po, na kung saan binabanggit yung purposes, intents, and objectives, babasahin ko po yung ilan lamang sa mga intensyon at mga purposes ng batas na ito. Sa paragraph C, sinasabi po ito, to promote the flow of investors, both foreign and local, into special economic zones, which would generate employment opportunities, and establish backward and forward linkages among industries in and around the economic zones. Nakasulat po yan, Madam. Yes, sir. Your Honor. Letter B, to stimulate the repatriation of Filipino capital by providing attractive climate and incentives for business activity. Ito pong pangatlo, letter E, to promote financial and industrial cooperation between the Philippines and industrialized countries through technology-intensive industries that will modernize the country's industrial sector and improve productivity levels by utilizing new technological and managerial know-how. Ang itatanong ko po sa inyo, ganun pala ang layunin ng batas. Unang-una para makapag-attract po ng maraming pamumuhunan ng ating bansa. Sapagkat kapag marami po ang namuhunan ng mga banyaga
malaki po ang pakinabang ng bansa. Lalaki po ang ating ekonomiya. Sapagat kapag nakapag-set up po sila ng korporasyon, mga kumpanya sa ating bansa, talagang makakatulong po sila sa pag-generate po ng napakaraming trabaho. Makikinabang ang ating mga mamamayan. Tama po? Tama po, sir. Sinasabi po rito na pati ang ating industrial sector ay makikinabang kasi matuturuan nila tayo sa pamamaraan na may improve natin ang productivity levels ng ating technological and managerial systems. Dito po, lahat ng dapat ninyong approvein na magre-register dyan ay kailangang makapag-stimulate, marirepatriate ang Filipino capital. Kasama na po yung banyaga. Talaga pong ang pinag-uusapan dito ay makapag-attract tayo ng maraming pamumuhunan. Tama po, madam? Tama po, sir. Ito po ba ay nagawa ng Big Dipper? Ang Big Dipper po ba ay nakapag-stimulate ng banyagang pamumuhunan na nadala niya sa ating bansa? As you mentioned, sir, we are inviting or attracting export companies who are both local or Filipinos and foreign. Ang tanong ko po, ang Big Dipper po ba nakaganap sa tungkuling hinahanap ng batas na ito na makatulong para makapag-attract, makapaghimok ng mga banyaga o kahit na Pilipino pang nasa abroad, makatulong sa maraming pamumuhunan na kailangan ng ating bansa. Nakatugon po ba sa patakarang ito ang Big Dipper? Opo, sir, because of the technology that Big Dipper. Doon po tayo sa pamumuhunan muna. Well, sa pamumuhunan, sir, they were qualified. Gano naman po ang banyagang puhunan na kanyang nahimok na dalhin dito sa ating bansa? Sir, we can base it on our export revenues. Big Dipper registered 27.7 million US dollars as export revenues. Hindi po ang tinatanong ko sa inyo kung magkano ang kanyang naiambag sa pamamagitan ng pag-a-attract ng puhunan galing sa labas papunta sa ating bansa. Naintindihan niyo po ba yung tanong? Sir, yes po. Hindi po kailangan na manggaling sa labas ang kapital. Kasi nakasaad po dito sa Ako tayo nagkakaintindihan, ma'am, kaya nung isang araw po, ang gusto ko po sanang makausap yung kasama ninyo eh. Pagpaumanhin po ninyo ako sapagkat kukunti lang po ang panahon namin, gusto na naming tapusin sana itong isyong ito. Sir, tama naman po ang sagot ko, no? Kasi nakasaad po dito, yung sources of income of our export companies will be the export revenues. So, it does not necessarily mean ang puhunan ay manggaling sa ibang bansa. No? Because we allow Filipino-owned Mr. Chairman, export companies hindi rin yung sinasabi ni DG Plaza. be enabled digital archiving. Mawalang galang na po, ma'am. Meron po ba kayong kasama riyan na taga-PESA? Okay, sir. Nandito ang aking dalawang deputies if you want further explanation. Okay, si DDG Harry again. She's in charge of operation. Nung ang Big Dipper po ay na-register, sila po yung... Yung tinanong ko po kanina doon sa unang nakausap ko, ilan naman po ang pamumuhunan o puhunan mula sa ibang bansa ang nadala naman dito ng Big Dipper? Ang investment po ng Big Dipper comes from ABS, essentially or principally from ABS CBN Broadcasting Corp. Okay. So it is local investment. Sa mga kapatid po, yung investment niya galing din dito sa ating bansa. Tama po? To. Tama po. Sa mga kapatid, kung ako po ay administrator ng PESA,
Hindi sa papasa sa pamantayan na ito. Ang pinag-uusapan po kasi rito ay mga foreign investment. Paano kung babaligtarin po kaya natin, ma'am? Kamukha nung kanyang kliyente sa Hungary, na ito po ay mula po sa ABS-CBN, parent company, siya po ang nagtatag nun subsidiary niya. Sa makatwid, Mr. Chair, puhunan na galing dito, dinala pa natin sa ibang bansa. Di po ba baligtad, ma'am? Baligtad o hindi? Hindi naman po baliktad. Dito nga Ah, sa bansa natin, ma'am. Madam, ang pinag-uusapan natin kasi pamumuhunan. Alam Yes. ko po na local kailangan din. Pero higit sa lahat, ang hinahanap natin, mga banyagang pamumuhunan sapagkat ang ating bansa ay isang developing country. Kung titingnan po nyo yung letter D, sinasabi po, repatriation ng Filipino capital. Pati nga po yun ay kinakailangan nating ma-invite, ma-encourage. Pumasok sila sa ating bansa sapagkat ang pamumuhunan ang importante. Doon po ba sa puhunan na nakuha nyo sa Big Dipper, tanggapin ko na sandali na namuhunan sila kahit konti, karapat dapat ba sila doon sa tax incentive na binigay ninyo? Kasi po, kagaya ng pinag-usapan namin kanina, kung hindi nyo sila binigyan ng registration, ang tax po na panggagalingan nila ay yung net income at ang gagamitin nating tax rate ay yung corporate income tax na 30%. Kahit papano po, makababawi ang ating pamahalaan. Nung binigyan nyo sila ng 5%, yun po ay base lamang doon sa gross income. Mababa po yun. So, nakikita namin, yung sukatan po na ibinigay ng batas para matupad natin at makabuo tayo ng maraming pamumuhunan sa ating bansa. yes po. Hindi po nyo na ilang mabuti kung ang pag-uusapan ay yung Big Dipper. Unang-una, questionable kung sila talaga ay nakapagbigay ng napakaraming pamumuhunan, karapat dapat para bigyan sila ng tax incentive. Sa umpisa pa nga ho, siguro apat na taon nang magsimula sila, wala po silang buwis, hindi pa, sa inyong patakaran, madam? Opo. Holidays, 4 na buwan, 4 na taon. Pagkatapos magma-migrate sila doon sa tinatawag nating gross income taxation, 5% na po yun. So kung susukatin natin, ma'am, baka sakaling 3 trilyon ang kanilang binigay na investment, baka papayag po ako. Ilan po yung investment? Magkano po? Yung initial investment po nila is 434 million pesos in terms of equipment, mostly ho, and building improvements. $444,600,588 Mukhang hindi pumapayag yung mga... million pesos. This is the first year investment po. So, equipment at saka yung building, 400 million po. Yun ang Building improvements only on their office, sir, not the building, not the entire building. So, hindi naman po lumitaw na pagdating nila 400 million kagad ang investment. Tama po ba? First year lang ho ito, 444 million in initial investment so that they can start to operate. Yun nga po, sa sukatan po ba nitong mga objectives na to, karapat dapat silang bigyan ng 5% na tax incentive? Yes po. Kung kukumpara natin sa parameters na nakalatag po dito sa Republic Act 7916, Yes po. paano po ba nyo ina-approve? Sino-sino po ba ang nag-a-approve kung isang kumpanya ay karapat dapat nabigyan ng tax incentive? It is the PESA board po. So we prepare, our group prepares the
report to the PESA board, then this is presented to the PESA board for approval. Kinonsider po ba ninyo na yung kanilang gagawin, magdi-digitize lamang ng content? Local content po kasi yung kanilang trabaho dito eh. At Yes yan po. ay inamin naman po ng ABS-CBN. Yes po. I-digitize po yung content para sa ganon, ito po ay kanilang maipalabas sa iba't ibang panig ng mundo. Yes po. At yun po. So, content po ng ABS-CBN, dinigitize po ng kanyang 100% subsidiary, ang kanila pong holdings company nirehistro sa Netherlands, pero 100% na pag-aari ng ABS-CBN. Ang kapital po ay umiikot lamang sa kanila. So karapat-dapat pa sila nabigyan ng 5%. Insofar as Big Dipper is concerned, it complies with the requirements for registration with PESA. Hindi po sila ang produce. Ang tuntunin po ng PESA, dapat po locator sila, silang magpo-produce, pagkatapos mag-export sila. Yung bayad ngayon ng kanilang mga consumer abroad, babalik dito sa ating bansa, ito po ang tinatawag nating parang foreign earnings. Makikinabang ang ating bansa. Hindi po ganito ang nangyayari, ma'am. Wala silang pinoproduce sa ating bansa. Ito po ay produce ng ABS-CBN at saka yung mga subsidiary. Dinidigitize lang. Kumbaga, ina-adapt lang do sa technology ng iba't ibang bansa para mapanood. Dali pa po yung level ng technology sa ibang bansa. Ganun po kasimple yun. Sa makatuwid, talagang walang production. Okay? Ang talagang tuntunin ng locator dito, silang magpuproduce, silang mag-export, kikita sila ng foreign exchange, makikinabang ang ating bansa. Hindi po ganyan ang nangyari, pero kahit na sa kabila ng ganyang mga pangyayari na bumabalot sa Big Dipper, binigyan pa ninyo sila ng tax incentive na 5%. Hindi po pangkaraniwan ang nangyari. Mr. Chair, salamat.